Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, usong-uso na talaga yung mga adventure scooter. Bukod nga po sa Japanese brand, napakadami na pong Chinese brand na adventure scooter na lumalabas ngayon. At bukod pa dun, masasabi talaga natin na high-tech yung mga motor na nilalabas nila. Yes po, advanced talaga yung mga motor nila. Kaso lang karamihan nga po sa mga tao, pinipili pa rin yung Japanese brand. Kaya karamihan sa kanila, doon pa rin napupunta sa EDV ni Honda. Pero ang tanong nga po ng mga tao, bakit walang EDV si Yamaha? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po ang nagtatanong bakit kaya walang ADV or walang adventure scooter si Yamaha. Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang. Yes po, wala po talagang adventure scooter si Yamaha na katulad kay Honda, yung katulad sa Honda ADV nila. Pero meron po silang isang motor na papasa na bilang adventure scooter. Kung ano yung kayang gawin ng Honda ADV, kayang-kaya din niya. Kaso lang pagdating nga po sa forma at itsura, magkaiba talaga sila. Idagdag mo pa yung engine displacement niya, mas mababa kung ikukumpara doon sa Honda. Pero katulad nga po ng sinabi ko, kaya din naman niyang gawin yung nagagawa ng Honda ADV. Pangbardagulan din talaga ang motor na ito. Ito nga po ang Yamaha Zuma 125 or Yamaha BWS 125. At para nga po doon sa mga magtatanong, yes po, wala pa po siya sa Pilipinas. At wag na po kayo magtaka doon, wala naman ang bago doon. Kailan pa ba naon ang Pilipinas? Kawawang Pilipinas. Pero malay natin, baka sa pagkakataong ito matauhan na si Honda or si Yamaha. Pag nagkataon, marami talagang liligaya. Kaya dahil nga pag-usapan dalawa natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Zuma 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by Blue Core technology ng ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.2:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 12 horsepower, 8,000 RPM, 11.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Pero kung sakaling ilabasin sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.1 liters fuel tank capacity na kumonsumo na po ng 47 kilometers per liter. So para sa akin matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Syempre parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or yung Unified Braking System na kaparas nga po ng CBS or Combi Brake System. So kahit nga po wala siyang ABS, doon pa lang sa pagiging disc brake niya sa harap at sa likod, panalo na. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 785mm at 124mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 127 kg. So para nga po sa isang 125cc na motor, mabigat na po yun. Mapunta naman po tayo sa iba po niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, kitang-kita naman talaga. Naka-halogen pa po siya. At bulb type din po yung kanyang signal lights. So kung mapapansin nyo nga po yung ilaw niya sa harap, hindi po pantay yung bilog sa harap. Yung isa malaki, yung isa medyo maliit. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. Kaso lang unlike nga po sa ibang mga nauuso ngayon, hindi pa po ito naka-keyless. Di susi pa po siya. Pero present naman sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At dito, para ka na lang ding nanood ng Cornhub. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito
yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng $3,799 US dollars. Now, i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 223,000 pesos. At alam ko, isa lang naman sasabihin nyo, mahal. Pero kasi yan naman po ay presyo sa ibang bansa. Kapag dumating yung panahon na ilabas nila yan sa Pilipinas, magbabago din yung presyo niyan. Baka mas mahal pa. Kaya kung isa ka sa mga nag-aantay dito sa motor na ito, mas mabuti pa matulog ka na lang. Baka pagising mo, dadating na siya. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto mong sabihin or gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.